Good morning. Pakita ko sa inyo yung sebo. Ito yung sebo ng nilagang baka. Kaya kailangan palalamigin pagkatapos pressure cooker. Inalis ko yung taba, pressure cooker ko. Tapos, tinakpan ko ng plastic. Ito. Tapos, pinalamig sa rep. Kaya makikita nyo nakalutang yung sebo. Ito yung bumabara sa mga puso. Sa ugat ng mga puso. Saka sa ugat ng mga utak. Brain. Kaya nagkakaroon ng brains. Mga na-stroke, napaparalyze. So, bumabara sa mga ugat-ugat. Matanda, mabata. Kaya kailangan may procedure ng pag-aalis ng sebo bago iluluto yung karne. Magluluto kasi ako ng bulalo. Ayan. Dalaga ka ulit pagkaalis ng sebo bago ko anguin yung karne para hindi madurog kasi na-pressure cook ko na yan. Malambot na. 30 minutes. Tapos alagyan ko siya ng gulay, pampalasa. Kung hindi nyo pa napanood yung first, kung hindi pa kayo subscribe kayo kay BC58 para matutuhan yung mga iba't ibang ideas para makaiwas sa sakit. Magastos magkasakit, mahirap magkasakit sa puso. Marami nang namatay sa atake, sa high blood. Saka maiwasan yung pagtaas ng cholesterol at hirap sa paghinga. Yan, dalaga ko ngayon. Dilipat ko sa kabilang kaldero. Buto, may ano yan, pangbulalo. Karning baka. Kahit mga karning, kita nyo yung lapot na natira yan. Lumalabas sa pawis yan. Yung sebo, mahirap bumabara yun. Dumidikit sa mga ugat. Sa wall, internal wall ng arteries, veins, saka mga arterioles, venules. Iyon yung tinatawag na atheromas. Yung mga nagkakadami na halos wala nang mapasukan ng hangin, yun ang nahirapang huminga kasi nabalot na ng mga sebo. Yan yung sumabalot. Ito yung mga nagiging plaque na nakakabit sa mga internal walls. Ang tawag atheromas. Yan. Ito namang malapot na to, lumalabas siya sa pawis pag pinapapawisan kayo. Kaya kapag mga patient nakahiga na, kailangan nag-inom sila ng warm water para lumabas sa pawis yan, lumalabas sa pawis yan. Ganyan din kalapot ang pag naglalagay kayo ng malunggay. Kaya yung malunggay lips hindi pwede sa mga may sugat, kasi kailangan ng mga may sugat, yung mga gulay na kagaya ng pechay, sabaw ng pechay, yun ang mabilis makalusaw ng yung mga ganitong kalapot na sabaw. Yan. Pag nagluluto kayo ng matinola, inaalis yung balat, tapos yung dahon ng sili, yun ang mabilis makapagpadalo ng dugo. Yung mga talbos ng kamote, malapot yun. Kaya kailangan pag mga malunggay, pagka may magpapagatas, gano'n. Hindi dapat madalas ang mga dahon ng malunggay. Pwede pa ang pechay, nakakalis ng panlalata. Kaya panoorin niyo yung mga dati kong videos na andun. Mga tips, ideas. Thank you for watching. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Bye.